Ano ang tawag sa mas malaki sa city? Utsusamin yan sa Bisaya. Anong apelido ni Snoopy? Serna. Anong tawag sa pusa na nasa gitna ng kalsada? Ito ang halimbawa ng artificial intelligence generated ng mga boses ng mga dati at kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Nilikha ang page na ito sa isang social media platform sa layuning makapagbigay ng edukasyon at kamalayan sa publiko tungkol sa AI sa pamamagitan ng humor o parody. Gayunman, nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT na posibleng gamitin ng masasamang loob ang AI-generated voice at deepfake sa pagpapakalat ng fake news at disinformation. Mas advanced lang po ngayon yung cognitive warfare because they can mimic actual personalities. This is the use of fake news or disinformation in order to shape the people's opinion. There are news reporters na nag-endorse daw po ng isang produkto gamit po ang kaniyang video, pati yung kaniyang audio recording, dinub dun sa video niya, to make it look like that she is endorsing a particular product, where in fact, she did not. Pinangangambahan din ng lalo pang paglalan ganitong fake news at disinformation habang papalapit ang 2025 midterm elections. At anila, posibleng hindi nila matugunan ang pagdagsa ng request upang alisin ang AI-generated false statements at false news. We believe that, especially with the upcoming elections, this particular threat might increase, and it might be, depending on the volume, we might be unable to cope with the volume of the expected influx of requests to take down AI-generated false statements and false news. Kaalinsabay naman ito umapela ang cybersecurity analyst na si Art Samaniego sa mga kongresista na magpasa na ng batas kaugnay ng deepfakes. Ginawa nito ang pahayag sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng cyber attack sa ilang Philippine government websites ng Chinese hackers. Ayon kay Samaniego, napansin niyang wala pang batas laban sa deepfakes, lalo na at papalapit na ang 2025 midterm elections. Naobserbahan ko po, wala pa tayong batas laban sa deepfakes. Malapit na po mag-eleksyon, dapat gumawa tayo ng batas tungkol dito para mapagbawalan o ma-regulate ang paggamit ng AI. Sa kasalukuyan, nakabinbin sa Kamara ang House Bill No. 9425 na nagpapaliwanag kung ano ba ang deepfake at ang mga parusang ipapataw sa mga sangkot sa paggawa ng mapanganib na deepfakes. Tumutukoy ang deepfake sa paggamit ng artificial intelligence o AI upang i-manipulate ang mga larawan, videos at tunog. Hinihikayat naman ng DICT ang mga biktima ng deepfakes na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan, partikular na sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council upang maalis ang online material. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.